Magandang araw sa inyong lahat. Isang magandang babae ang kakatapos lang sa trabaho at pauwi na. Sakay siya ng kanyang paboritong automatic na motorsiklo, suot ang isang mini dress na bumabagay sa kanyang hitsura ng araw na iyon. Ngunit sa gilid ng kanyang mga mata, napansin niya ang isang checkpoint sa gitna ng kalsada. Huminto siya tulad ng ibang motorista at iniabot ang kumpleto at lehitimong papeles ng kanyang sasakyan. Subalit sa hindi makatwirang dahilan, pinilit pa rin ang tiwaling pulis na may nilabag siya at tinangkang tiketan. Tumanggi siya. Sa halip na ipaliwanag ang tamang proseso, nag-alok ang tiwaling opisyal ng kiareglo, magbayad ng lagay o samahan siya sa hotel ngayong gabi. Nang marinig ang alok na ito, nagalit ang babae. Dinuraan niya sa mukha ang opisyal bilang tanda ng pagtanggi. Dahil sa naramdamang pagkapahiya, sumabog ang galit ng tiwaling pulis. Kasama ang kanyang mga kaibigan, sinunog nila ang motorsiklo ng babae sa gitna ng kalsada. Nang makita ang pangyayaring ito, biglang nawala ang pagtitimpi ng babae. Isa-isa niyang binugbog ang mga tiwaling pulis hanggang sa maging bugbog sarado sila at bumagsak sa aspalto. Sino nga ba talaga ang babaeng ito? Bakit mayroon siyang pambihirang tapang at kakayahan? Paano nangyari ang buong kwento? Halina't pakinggan natin. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutang i-click ang like button kung nagustuhan nyo ang video na ito at mag-subscribe para patuloy na lumago ang channel na ito. Ngayon, dadako na tayo sa kwento. Tanghaling tapat at sumisikat ng matindi ang araw sa lungsod ng Maynila, isang abalang metropolis. Ang asul na langit na walang ulap ay tila ayaw magbigay ng lilim sa mga naglalakad at motoristang nagsisiksikan sa kalsada. Ang aspalto ay nagbubuga ng init dahilan upang manginig ang hangin. Ang mga busina ng sasakyan ay nagsasagutan, lumilikha ng simponya ng kaguluhan na tatak ng Kapitolyo. Ang kapaligiran ng lungsod ay parang higanting pugon, kulob, mainit at puno ng pressure. Ngunit sa likod ng kaguluhang iyon, may katahimikang sumisingit sa anyo ng mga siguradong hakbang ng isang dalaga na kakatapos lang sa kanyang tungkulin. Ang mainit na hangin ay hindi nagpahina sa kanyang mga hakbang, bagkus ay lalo pa siyang naging alerto. Naglalakad siya ng may buong kumpiyansa. Tila alam niyang ang araw na ito ay hindi pangkaraniwan. Nasa tuktok ang araw, hudyat ng tanghaling tapat na hindi maawain. Ngunit para kay Ara, ang lahat ng ito ay karaniwang tagpo lamang ng rutina na lagi niyang ginagawa ng may disiplina. Nagsisimula ng sumikip ang kalsada, ang mga tao ay mukhang nagmamadali, ngunit nananatili siyang kalmado. Walang nag-aakala na ang dalagang ito ay nagtatago ng isang bagay na higit na mas malaki sa likod ng kanyang tipid ng ngiti. Sa likod ng pagod matapos ang night shift, dala niya ang determinasyong hindi matitinag. At sa araw na ito, tila naghihintay ang tadhana sa isang interseksyon na hindi nakalayuan. Isang magandang dalaga na may edad na 25 taong gulang na nagngangalang Ara ang kakatapos lang sa night shift. Ang kanyang mga matang medyo pagod ay mayroon pa ring matalim na tingin. Sisa ng pagiging alerto na hindi kailanman namamatay. Nakasuot siya ng casual na damit matapos palitan ang kanyang uniforme sa trabaho ng isang malambot na mini dress. Kabaligtaran ng matigas na mundo sa kanyang paligid. Kahit na humihingi ng pahinga ang kanyang katawan, pinili ni Ara na umuwi agad. Tinanggihan niya ang alok ng kanyang mga katrabaho na magkape muna. Kailangan ko nang umuwi, mahina niyang sabi. Kalmado ang boses, ngunit matatag. May mas mahalagang bagay na naghihintay sa kanya. At nang hindi na lumilingon, humakbang siya patungo sa kanyang motorsiklo, handang baybayin ang mga kalsadang tila hindi natutulog sa lungsod na ito. Ang susi ng motor ay kumalansing ng mahina, ang tanging tunog na pinagkakatiwalaan niya sa gitna ng ingay ng lungsod. Pinaandar niya ang makina gamit ang sanay na galaw, saka isinuot ang kanyang itim na helmet ng mabilis. Ang mahaba niyang buhok ay lumabas mula sa ilalim ng helmet. Nilipad ng hangin nang magsimula siyang umandar. Sa likod ng salamin ng helmet, ang kanyang mga mata ay patuloy na nagmamasid sa paligid. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nakasanayan. Ang bawat sulok ng kalsada, bawat hindi kilalang mukha ay malinaw na nakarehistro sa kanyang matalas na alaala. Alam niyang sa lungsod na ito, ang katahimikan ay pwedeng gumuho sa isang iglap. At ang araw na ito ay maaaring ang araw kung kailan magbabago ang lahat. Ang suot niyang mini dress ay magaan at komportable. Isuot matapos ang ilang oras sa loob ng matigas na uniforme. Walang labis sa kanyang hitsura.
Ang makeup niya ay minimal. Sapat para maging presko ang mukhang pagod nang hindi nakakaagaw ng sobrang atensyon. Ngunit ang kanyang natural na ganda ay naging dahilan para hindi maalis ang tingin ng ilang tao sa paligid. Walang pakialam si Ara. Alam niyang ang anyo ay maskara lang na pwedeng gamitin o tanggalin anumang oras. Ang pinaniniwalaan niya ay kahandaan, hindi lang impresyon. Sa likod ng kanyang ngiti at pambabaing estilo, itinatago niya ang disiplina na hindi nakikita ng karaniwang mata. Para sa labas na mundo, ang lahat ng ito ay mukhang karaniwan. Ngunit para kay Ara mismo, ang hitsurang iyon ay bahagi ng isang perpektong pagbabalag kayo. Sinadya niyang magmukhang karaniwang dalaga na pauwi galing trabaho, pagod at gustong makauwi agad. Walang sinumang mag-aakala na sa likod ng maamong itsura ay nakatago ang kakayahang makipaglaban na nakamamatay. At sa araw na ito, ang mismong itsurang iyon ang magiging psikolohikal na sandata na hindi inaasahan. Ang scooter na is na minamaneho niya ay sumasalamin sa kanyang personalidad na pambabae, ngunit independyente. Ang sasakyang iyon ay hindi lang transportasyon, kundi tapat na kaibigan na laging handang samahan siya anumang oras, araw man o gabi. Inaalagaan ni Ara ito ng mabuti. Tuwing linggo ay nililinis ang motor, tinitignan ang makina, at bawat detalye ay inaalagaan ng maigi. Sa gilid ng kanyang helmet ay may maliit na sticker na hugis agila na halos hindi makita. Ngunit para sa mga nakakaalam, ang simbolong iyon ay hindi karaniwang palamuti, kundi tanda ng unit na kanyang pinagmulan. Pinaandar ni Ara ang makina ng dahan-dahan. Ang tunog nito ay pino, ngunit may tinatagong lakas. Nakaupo siya ng tuwid, ang mga kamay ay hawak ang manibela ng may buong kontrol. Ang motor ay dahan-dahang umusad sa gitna ng traffic, maliksing sumusuot sa pagitan ng mga naipit na sasakyan. Ang presensya niya ay kapansin-pansin sa gitna ng nakakaumay na daloy ng trapiko. Tila hinahamon ang paniniwalang ang lakas ay dapat laging nasa anyong matigas at madilim. Para kay Ara, ang lakas ay isinisilang mula sa kahinahunan na isinasabuhay ng may disiplina. Umusad siya ng may kumpiyansa at walang pag-aalinlangan. Tila alam niyang ang daang tinatahak niya ngayon ay hindi lang biyahe pa uwi, kundi patungo sa isang bagay na mas malaki. Tulad niya, ang motor ay handang harapin anumang dumating. Ang itim na helmet ay tumatakip sa kalahati ng kanyang mukha, habang ang mahaba niyang buhok ay malambot na nililipad ng hangin sa kanyang likuran. Sinadya niyang hindi itali ang buhok, hinayaan itong nakalugay. Hindi dahil sa kapabayaan, kundi bahagi ng estratehiya. Ang nakalugay na buhok ay nagbibigay ng impresyon na relax at hindi alerto. Tila isa lang siyang karaniwang dalaga na pagod matapos magtrabaho magdamag. Ngunit sa likod ng helmet na iyon, ang kanyang mga mata ay patuloy na nag-iskan sa paligid. Side mirror, motorista sa likod, mga tao sa bangketa, hanggang sa galaw ng kamay ng traffic enforcer sa malayo. Ang bawat detalye ay narerehistro ng walang tunog, pinoproseso sa loob ng ilang segundo. Ang mainit na hangin ng tanghali ay humahaplos sa kanyang mukha sa pamamagitan ng siwang ng helmet, nagbibigay ng kaunting ginhawa at paalala na manatiling alerto. Alam ni Ara na sa lungsod na ito, ang banta ay maaaring dumating mula sa direksyong hindi inaasahan. Ang itim niyang buhok ay kumikislap sa tama ng araw, lumilikha ng silweta na kaibahan sa ingay ng kalsada. Para sa karaniwang nagmamasid, siya ay isang magandang tanawin sa gitna ng magulong trapiko. Ngunit para sa mga nakakakilala sa underground world o mga sikretong operasyon, ang ganitong itsura ang pinakamapanganib. Dahil ang hindi inaasahan ay madalas na siyang pinakanakamamatay. Naiintindihan ni Ara ang lakas ng pagiging hindi napapansin kahit nasa gitna ng karamihan. Sa gitna ng biyahe pa uwi, nahagip ng kanyang mata ang isang kumpulan ng mga tao sa gitna ng kalsada. Agad na gumana ang kanyang instinct, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsasanay. Ang kumpulan sa tanghaling tapat ay hindi pangkaraniwan. Lalo na sa pangunahing interseksyon na karaniwang maluwag, binagalan niya ang takbo ng kanyang motor. Ang kanyang mga daliri ay nakahanda sa preno, bahagyang nanigas ang kanyang katawan. Mula sa malayo ay nakita niya ang simpleng barikada. Ilang opisyal na nakasuot ng sibilyan o hindi maayos na uniforme ang nakatayo doon habang may pila ng mga sasakyang nakahinto. Sa unang tingin ay mukhang karaniwang checkpoint. Ngunit mayroong kakaiba. Walang makitang opisyal na patrol car, walang karatula ng COMELEC checkpoint o Oplansita,
at ang pinakakahina-hinala, walang radyo o two-way radio sa kamay ng mga opisyal. Mas masusing nagmasid si Ara. Naningkit ang kanyang mga mata sa likod ng helmet. Nakita niya ang mabilis na galaw, kamay na may isinuksok, at ang mapanlinlang na ngiti na lumitaw sa mukha ng isa sa mga opisyal. Nanatiling kalmado ang kanyang paghinga, ngunit bumilis ng bahagya ang tibok ng kanyang puso. Hindi dahil sa kaba, kundi dahil sa adrenaline ng isang misyon na nagsisimula ng mabunyag. Alam niyang hindi ito karaniwang checkpoint, ito ay patibong. At tulad ng isang agila na nagmamasid sa kanyang biktima mula sa itaas, pinili ni Ara na pumasok hindi bilang biktima, kundi bilang mandaragit. Isang checkpoint ang tila nagaganap sa pangunahing interseksyon. Isang maliit na tolda ang nakatayo ng tabingi na may tarpaulin na may nakasulat na Tioplan Sita, nakupas na ang mga letra. Ilang opisyal ang nakatayo ng pavelax, malayo sa matikas na kilos ng mga tunay na alagad ng batas. Sila ay tumatawa ng mahina, nagbibiruan. At paminsan-minsan ay tinitignan ang mga babaeng motorista ng may hindi magandang tingin. Sa paligid ng lokasyon ay walang senyales ng koordinasyon sa mga ahensya. Walang traffic enforcer na kumpleto sa uniform. Walang key. Wala ring makitang opisyal na ticket booklet. Ngunit para sa mga karaniwang mamamayan, ang uniforme at batuta ay sapat na para sumunod sila. Walang nangahas na magreklamo. Walang nangahas magtanong. Ang gusto lang ng lahat ay makalusot agad at ituloy ang biyahe. Ang hangin sa paligid ng checkpoint ay lalong umiinit. Hindi lang dahil sa araw, kundi dahil sa tahimik na tensyon na bumabalot sa bawat motoristang nakapila. Pinagmamasdan ni Ara ang lahat mula sa malapit. Nahuhuli ng kanyang mata ang bawat maliliit na galaw na kahina-hinala. Alam niyang hindi ito tungkol sa batas trapiko. Ito ay tungkol sa kapangyarihang inaabuso. Itinigil ni Ara ang kanyang motor tulad ng ibang masunuring motorista. Pumarada siya ng maayos sa pagitan ng ibang sasakyan, saka dahan-dahang tinanggal ang helmet, hinayaang bumagsak ang buhok sa balikat. Ang galaw niya ay kalmado at hindi nagmamadali, tila ba siya ay isang simpleng dalaga na gustong makauwi agad. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, mabilis na gumagana ang kanyang isip, binibilang ang dami ng opisyal, inoobserbahan ang kanilang pwesto, tinatandaan kung sino ang pinaka-agresibo at kung sino ang mukhang pinakamahina. Nakita niya ang isang batang ina na nag-abot ng pera gamit ang nanginginig na kamay at pinayagang umalis ng walang dagdag na inspeksyon. Hindi kalayuan, isang estudyanteng lalaki ang pinilit buksan ang bag habang tinatanggap ang mga bastos na komento bago tuluyang payagang ituloy ang biyahe. Matapos iabot ang kanyang manipis na pitaka, huminga ng malalim si Ara. Inilabas niya ang mga dokumento ng kanyang sasakyan mula sa maliit na bag sa compartment ng motor. Ang mga dokumento ay maayos, kumpleto at lahat ay lehitimo. Hindi siya kailanman natakot sa tunay na checkpoint. Ngunit sa araw na ito alam niyang hindi ito checkpoint. Ito ay pangingikil na nakabalot sa uniforme at otoridad. At sa pagkakataong ito, nagpasya si Ara na hindi siya mananahimik. Mula sa gilid ng kanyang mata, nakita niya ang ilang motorista na nag-aabot ng pera sa mga opisyal ng patago. Ang galaw ay mabilis, halos hindi makita. Ang kamay na noong una ay nag-aabot ng lisensya, ay biglang may isinisingit na pera sa likod ng papel. Tatango lang ng mahina ang opisyal at paalisin na ang motorista nang walang sinasabing salita. Walang tiket, walang dagdag na inspeksyon, tanging mapanlinlang na ngiti na gumuguhit sa mukha ng tiwaling opisyal. Pinagmasdan ni Ara ang lahat ng iyon ng masusi. Bahagyang humigpit ang hawak ng kanyang mga daliri sa mga dokumento. Alam niyang matagal nang nangyayari ang ganitong gawain. Ngunit, ang masaksihan ito ng diretsahan sa tanghaling tapat sa gitna ng abalang kalsada ay dahan-dahang nagpabaga ng kanyang galit. Gayunpaman, hindi niya ito ipinakita. Ang ekspresyon niya ay nanatiling patag, halos walang pakialam. Nagmamasid lang siya, nagre-record sa isip at nagtatanda. Dahil para kay Ara, ang bawat detalye ay ebidensya. At ang ebidensya balang araw ay magsasalita ng mas malakas kaysa sa pagsigaw. Matyaga siyang naghintay ng kanyang turno, tila hindi namamalayan ang nangyayari sa paligid. Gayong ang bawat nerve sa kanyang katawan ay nakaalerto na. Nang dumating ang kanyang turno, iniabot ni Ara ang mga dokumento ng kanyang sasakyan ng kumpleto at kalmado.
Inilagay niya ang rehistro, ACCC, at lisensya sa nakabukas na palad at iniabot sa opisyal na nakatayo sa pinakamalapit. Ang galaw niya ay magalang, hindi nang hahamon, ngunit puno ng dignidad. Ang mata niya ay nakatingin ng diretso, hindi umiiwas, hindi rin naman nanlilisik. Ang opisyal. Isang lalaking malaki ang katawan na may makapal na bigote ang kumuha ng dokumento ng mabagal, tila ninanamnam ang sandali na ang kanyang mga daliri ay dumampi sa kamay ni Ara. Ngumiti siya. Hindi ngiting tungkulin, kundi ngiting maihalong masamang balak. Ang kumpleto naman, miss, mahina niyang sabi. Ang boses niya ay nagpipilit maging mabait, ngunit ramdam ang pang-aakit. Hindi sumagot si Ara. Naghintay lang siya ng tahimik, tila nagbibigay ng puwang para sa kasakiman ng lalaki na ipakita ang tunay na anyo. At tama nga, sa loob ng ilang segundo, ang ngiti ay naging sandata, hindi para manikit, kundi para mamingwit. Alam na ni Ara na nagsimula na ang laro at handa siyang laruin ito hanggang sa huli. Patuloy nang humingiti ng mapanlin lang ang tiwaling pulis habang pinagmamasdan ang kanyang ganda. Ang mata niya ay sinusuri ang mukha ni Ara mula noo hanggang baba, bumaba sandali sa kanyang liig, bago bumalik sa mga mata ng may tinging puno ng nakatagong intensyon. Hindi siya nakakita ng motoristang masunurin, kundi isang madaling biktima, babaeng bata, nag-iisa, maganda at mukhang pagod. Sa isip niya, naiisip na niya kung gaano kadaling yanigin ang katahimikan ng dalagang ito gamit ang kaunting pressure at murang pang-aakit. Lumapad ang ngiti niya, pero hindi umabot sa mata. Ang nandoon lang ay kasakiman na sanay manalo. Sadya siyang tumayo ng mas malapit kaysa sa dapat na distansya, ginagamit ang posisyon bilang opisyal para lumikha ng pakiramdam ng pagkailang. Ngunit, nanatiling tahimik si Ara, hindi gumagalaw ang katawan, tila gawa sa bato. Alam niya na sa sitwasyong ganito, ang reaksyon ay sandata at ang pananahimik ay ang pinakamatalim na anyo ng paglaban. Hindi namamalaya ng opisyal na ang kagandahang itinuturing niyang kahinaan ay nagiging patibong para sa kanya. Sadya niyang hinawakan ang kamay ni Ara ng matagal habang tinatanggap ang dokumento. Ang magagaspang niyang daliri ay dumampi sa likod ng palad ni Ara ng sadya, tila sinisigurong hindi mahuhulog ang dokumento. Gayong walang hangin, walang yumanig, at walang lohikal na dahilan para hawakan ito. Ang hawak na iyon ay tumagal ng ilang segundo higit sa normal. Sapat na tagal para tawaging harassment, sapat na malinaw para maging paglabag, ngunit sapat na malabo para tanggihan ng karaniwang biktima. Gayunpaman, hindi hinila ni Ara ang kanyang kamay. Hinayaan niya ang hawak hindi dahil sa takot, kundi dahil sinusukat niya ang hangganan ng pasensya ng kalaban. Nanatiling kalmado ang kanyang mga mata, ngunit sa loob niya ay naitala na ang isang paglabag sa etika, isang indikasyon ng korupsyon, at isang karagdagang ebidensya. Alam niyang hindi titigil ang lalaking ito sa paghawak lang. Ito ay simula pa lang ng maruming tawaran. At si Ara, kasama ang lahat ng pagsasanay, disiplina, at karanasan na mayroon siya, ay handa nang harapin ang susunod na kabanata. Bago pa man may lumabas na salita. Kahit kumpleto ang papeles at walang paglabag, nagsimulang maghanap ng butas ang opisyal. Binalik-baliktad niya ang ECC at lisensya ng may nagalaw, tila nagsasagawa ng malalim na pagsusuri. Gayong ang mata niya ay pasimpleng sumusulyap kay Ara ng may peking ngiti ng tagumpay. Gumagalaw ang labi niya na parang may binibilang pero walang boses na lumalabas. Isang murang akting lang para ipakita na nagtatrabaho siya. Huminga siya ng malalim at umiling-iling ng dahan-dahan, tila may natagpo ang napakaseryosong problema. Hindi ito ayon sa procedure, miss, sabi niya sa huli gamit ang boses na pinalalim at ginawang formal. Gayong walang kahit isang batas na nilabag. Nanatiling tahimik si Ara, hinayaan siyang malunod sa akting na masyado na niyang madalas makita. Alam niya na sa ganitong senaryo, hindi katotohanan ang nagdidikta, kundi kapangyarihan. At sa araw na ito, ang kapangyarihang iyon ay susubukin ng isang taong hindi takot mawalan ng kahit ano. Naglakad ang opisyal paikot sa motor ni Ara nang may kahina-hinalang kilos. Ang mga hakbang niya ay ginawang mabagal at dramatiko tila nag-imbestiga ng karnap na sasakyan o ebidensya ng malaking krimen. Sinuyod ng mata niya ang bawat sulok ng motor. Headlight, side mirror, plaka, hanggang sa upuan, naghahanap ng kahit gaano kaliit na butas na pwedeng gawing dahilan. Paminsan-minsan ay hinahawakan ng kamay niya ang katawan ng motor, hindi para mag-inspeksyon, kundi para magpakita ng dominasyon.
Huminto siya sa harap ng plaka, saka naningkit ang mata, tila may nakitang napakateribling bagay. Marumi ang plaka, bulong niya, ang boses ay ginawang sapat na malakas para marinig ng mga motorista sa paligid. Lumabag ito sa batas tungkol sa kalinisan ng sasakyan. Gayong malinis ang plaka, may kaunting alikabok lang tulad ng ibang sasakyan na kakatapos lang dumaan sa kalsada ng lungsod. Ngunit para sa opisyal na ito, ang alikabok gaano man kaliit ay pwedeng gawing sandata basta may taong matatakot. Nanood lang si Ara ng tahimik habang itinatago ang bawat salita at galaw sa kanyang alaala. Alam niyang hindi ito tungkol sa batas, tungkol ito sa kung sino ang mailakas ng loob na humindi. At sa araw na ito, napili na niya ang kanyang papel. Sinimulan ng opisyal na akusahan na ang plaka at side mirror ng motor ni Ara ay marumi at mapanganib. Sa malakas na boses na pilit, sinabi niya na ang side mirror na maalikabok ay pwedeng makalabo ng paningin at ang plaka na itinuturing na hindi mabasa ay maaaring maging banta sa kaayusan ng publiko. Tumayo siya ng tuwid na nakaliyad ang dibdib, tila nagliligtas ng buhay ng marami mula sa banta ng aksidente sa kalsada. Itinuro-turo ng kamay niya ang maliit na side mirror. Gayong malinaw at gumagana ng perpekto ang bagay na iyon. Hinaplos pa niya ito ng daliri at itinaas ang daliri sa ere tila nagpapakita ng ebidensya ng dumi na halos hindi makita. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid. May umiling ng dahan-dahan, may yumuko lang. Walang nangahas magsalita. Alam nilang ang paglaban ay magpapahaba lang ng problema. Pero hindi tulad nila si Ara. Nakikita niya ang palabas na ito, hindi bilang banta, kundi bilang pagtatanghal na lalong nagpapalinaw sa tunay na kulay ng mga salarin. Habang lalong nagiging ang acting nila, lalong nagiging madali ang pagpapabagsak sa kanila. Ngumiti lang ng mapait si Ara, na pagtanto ang kasinungalingang pilit na ginagawa. Ang ngiting iyon ay hindi tanda ng takot o pagsuko, kundi ekspresyon ng tahimik na pagkadismaya. Tulad ng isang taong nakakita ng batang nagsisinungaling gamit ang kwentong malinaw na hindi ka panipaniwala, na natiling kalmado ang kanyang mga mata. Ngunit, sa likod ng katahimikang iyon, ang isip niya ay nagsisimula ng bumuo ng susunod na hakbang. Alam niyang kung magrereklamo siya ngayon, aakusahan siyang nanlalaban sa otoridad. Kung mananahimik siya, peperahan siya. Pero kung hahayaan niyang magpatuloy sila sa paglalaro, lalo silang mawawalan ng ingat. At iyon ang tamang oras para umatake. Huminga ng malalim si Ara saka hinayaang dahan-dahang mawala ang ngiti sa mukha, pinalitan ng ekspresyong blanko na mahirap basahin. Sa paligid niya, ang hangin ay lalong nagiging nakakasakal, hindi dahil sa init ng araw, kundi dahil sa tensyon na patuloy na naipon. At sa gitna ng pasibong karamihan, tanging si Ara ang nakakaalam na ang palabas na ito ay malapit nang magtapos, hindi sa pera, kundi sa katarungan na hindi inaasahan. Hindi nagtagal, nagsimula nang magsulat ng tiket ang tiwaling pulis para sa kanya. Mabagal ang galaw niya, puno ng kumpiyansa. Tila nagsasagawa ng sagradong tungkulin. Inilabas niya ang ticket booklet mula sa bulsa sa dibdib, binuksan ang blankong pahina, at nagsimulang magsulat gamit ang ballpen na halos wala ng tinta. Ang bawat guhit ay ginawa na parang puno ng legal na konsiderasyon. Gayong ang laman ay walang kwentang dahilan para mangikil. Paminsan-minsan ay sumusulyak siya kay Ara, naghihintay ng reaksyon, marahil takot, marahil pakiusap, o kahit papaano ay pagkataranta. Ngunit, nakatayo lang si Ara sa tabi ng motor niya. Kalmado, ang mga kamay ay nakalaylay sa gilid ng katawan. Sinusundan ng mata niya ang bawat galaw ng kamay ng opisyal nang hindi kumukurap. Hindi siya nagmakaawa, hindi nagreklamo, at hindi nagpakita ng anumang emosyon. Para sa kanya, ang tiket na iyon ay hindi banta, kundi kapirasong papel na malapit nang mawalan ng saysay. Sa isip niya, naiisip na niya kung paano magtatapos ang papel na iyon, matatapakan, masusunog, o baka maging ebidensya sa mesa ng hukom. Pagkatapos ay inobserbahan ni Ara ang paligid at nakita ang katulad na gawain sa ibang motorista. Sa kaliwa, isang tricycle driver ang pinilit magbigay ng barya mula sa manipis niyang pitaka. Maputla ang mukha, ngunit sumuko na lang. Sa kanan, isang estudyanteng babae ang nakayuko sa hiya nang hawakan ng isang opisyal ang braso niya habang tinitignan ang lisensya. Sa dulo ng pila, isang tatay na nasa middle age ang nag-abot ng 50 piso gamit ang nanginginig na kamay tapos nagmadaling umalis. Tila kakatapos lang makalusot sa parusang kamatayan.
lahat ay nangyayari sa katahimikan. Sa takot na nakasanayan na. Walang naglakas loob na mag-video, walang naglakas loob magsalita. Ngunit, nakita ni Ara ang lahat at sa puso niya ay nabuo ang konklusyon na hindi ito opisyal na checkpoint, kundi iligal na checkpoint na organisado. Hindi ito pagpapatupad ng batas, kundi pangingikil na nakabalot sa otoridad. At sa gitna ng karamihang yumuyuko, iisang tao lang ang walang balak yumuko. Sa araw na ito, huminga ng malalim si Ara at gumawa ng desisyon. Tama na ang palabas na ito. Oras na para magsalita ang katotohanan sa sarili nitong paraan. Sa loob-loob niya ay muling pinagtibay ang konklusyon. Hindi ito opisyal na checkpoint, kundi iligal na operasyon. Walang senyales ng operasyon na may koordinasyon, walang numero ng mission order, walang opisyal mula sa traffic unit na may tamang pagsasanay, lalo na ang pagbabantay mula sa internal affairs o nakatataas na command. Ang mayroon lang ay grupo ng mga taong nakauniporme na sinasamantala ang kawalan ng alam ng mga residente para mangolekta ng pera ng sapilitan. Alam na alam ni Ara ang kaibahan ng lehitimong checkpoint at ng kilos ng mga preman na nagbabalatayong otoridad. Minsan na siyang nagsanay ng team para kilalanin ang mga palatandaan nito. At sa araw na ito, lahat ng palatandaang iyon ay narito. Random na lokasyon. Bara-barang procedure. Madaling target na pinipili base sa itsura. At ang pinakamalinaw, walang transparency. Tinignan niya ang mga mukha ng takot sa paligid niya at naramdaman ang paninigas sa kanyang dibdib. Hindi galit kundi determinasyon. Kung walang may lakas ng loob na pigilan ito, hayaang siya ang gumawa. Hindi bilang biktima, kundi bilang tagapagtanggol para sa mga walang boses. Tinanggihan ni Ara ang tiket at sinabing wala siyang ginawang anumang pagkakamali. Sa boses na kalmado ngunit matatag, sinabi niya, hindi ako lumabag sa batas. Kumpleto ang dokumento ko, roadworthy ang sasakyan ko. Illegal na checkpoint ito. Ang pangungusap na iyon ay narinig ng malinaw sa gitna ng karamihan na karaniwang tahimik. Ilang residente ang nagpigil ng hininga, nanlaki ang mga mata, tila kakatapos lang makasaksi ng taong humahamon sa bagyo. Ang tiwaling pulis na may hawak ng tiket ay nanigas sandali tapos dahan-dahang lumingon kay Ara. Nagbago ang ekspresyon niya mula sa kumpiyansa, naging gulat tapos galit. Hindi karaniwan na may maglakas loob na magsalita ng ganoon, lalo na ang isang dalagang nag-iisa na nakasuot ng casual. Gayunpaman, hindi umatras si Ara kahit isang hakbang. Tumayo siya ng tuwid, hindi nakakuba ang balikat, hindi umiiwas ang mata. Para sa kanya, ang katotohanan ay hindi tungkol sa kung gaano karaming tao ang kakampi mo, kundi tungkol sa lakas ng loob na sabihin ito. At sa araw na iyon sa gitna ng kalsadang mainit at puno ng takot, pinili niyang maging boses na hindi nabibili. Nainsulto at nagalit ang tiwaling pulis. Iniamba niya ang kamay para sampalin si Ara. Namula ang mukha niya, nanigas ang panga, at nag-alab ang mata sa galit na nasugatan. Hindi dahil nilabag ang katarungan, kundi dahil hinamon ang otoridad niya sa harap ng publiko. Hindi siya sanay na nilalabanan, lalo na ng isang babae na sa isip niya ay dapat sumunod at yumuko. Nang walang pag-iisip, itinaas niya ang kanang kamay ng mataas, handang ibaba ang sampal na layuning turuan si Ara na igalang ang otoridad. Marahas at puno ng emosyon ang galaw. Layunin ay hindi lang saktan kundi ipahiyarin. Ilang residente ang napasigaw ng mahina. May pumikit, mayroon ding umatras. Alam ng lahat ang mangyayari, pero walang sinuman ang naglakas loob na pumigil. Tila nanigas ang hangin, bumagal ang oras, at lahat ng mata ay nakatuon sa kamay na nakaamba. Bago pa man dumapo ang sampal sa pisngi niya, maagap na sinalag ni Ara ang atake. Mabilis ang galaw, eksakto, at kalmado tulad ng resulta ng pagsasanay ng maraming taon. Sinunggab ng kaliwang kamay niya ang pulsuhan ng opisyal sa ere, pinahinto ito ilang sentimetro lang mula sa mukha niya. Walang sigaw, walang sobrang galaw, tanging isang matigas na aksyon na nagpaatras sa kalaban ng isang hakbang. Nagbago ang ekspresyon ng opisyal mula sa galit naging gulat tapos hiya. Hinilan niya ang kamay ng marahas, tila kakatapos lang mahawakan ang isang bagay na nakakadiri. Gayong ang humawak sa kanya ay ang katotohanan, bagay na hindi niya matatalo gamit ang dahas. Natahimik ang mga tao, napigil ang hininga. Walang nag-akala na ang dalagang iyon ay matapang, lalo na ang kayang lumaban. Pero hindi tumigil si Ara doon. Nanatili siyang nakatayo sa pwesto.
Kalmado, handa. Dahil alam niyang ang sampal na iyon ay simula pa lang ang galit na sasabog at handa na siyang harapin ito kahit ilan pa sila. Nang makita ang aksyon niya, lalong nagalit ang tiwaling pulis. Kahit pilit na pinipigil ang emosyon, mabilis ang taas-baba ng dibdib niya, nanginginig ang kamay, pinipigil ang udyok na sumugod ulit. Gayunpaman, alam niyang nagsisimula ng makuha ang atensyon ng mga tao at may ilan nang naglabas ng cellphone. Ayaw niyang mapahiya sa harap ng mga kasamahan, lalo na sa harap ng mga residenteng matagal na niyang kontrolado gamit ang takot. Kaya sa halip na sumabog sa hayagang galit, pumili siya ng ibang sandata, tahimik na banta na mas malupit. Sa mabagal na hakbang, nilapitan niya si Ara. Sobrang lapit nila naramdam na ang hininga niya sa tainga ng babae. Naningkit ang mata niya, ibinaba ang boses hanggang sa silang dalawa na lang ang nakaririnig. Alam niyang ang pisikal na pananakit ay pwedeng i-record, pero ang masamang pang-aakit at nakatagong banta ay mas mahirap patunayan. Sa gray area, sa pagitan ng pamimilit at pagpili siya nakakaramdam ng pinakamataas na kapangyarihan. Bumulong siya na nag-aalok ng shortcut. Magbayad ka ng 5,000 o sumama ka sa hotel. Mahina ang boses, tuso, puno ng paniniwalang susuko si Ara. Kung ayaw mong maabala, magbayad ka na lang ng 5,000. Tapos, huminto siya sandali, tapos sinuyod ng tingin ang katawan ni Ara mula taas hanggang baba bago ngumiti ng mapang-uyam. Samahan mo ako sa hotel. Iurong ko ang tiket. Ang banta ay ipinaabot na parang nagbibigay ng regalo. Hindi na mimilit ng desisyon. Sigurado siyang tulad ng daan-daang babae noon, pipiliin ni Ara ang pinakamadaling paraan, magbayad o sumuko. Pero nagkamali siya. Hindi niya kilala kung sino talaga ang babaeng nakatayo sa harap niya. Hindi niya alam na sa likod ng kahinahunan ay nakatago ang bakal na hindi pwedeng balukuin ng pera, banta, lalo na ng mababang pagnanasa. Sumagot si Ara hindi gamit ang salita, kundi gamit ang aksyon na nagpayelo sa dugo nito. Dinuraan niya ang mukha ng opisyal bilang tanda ng matigas na pagtanggi. Tumama ang dura sa kaliwang pisngi, dahan-dahang umagos sa balat na namumula sa galit at hiya. Walang pag-aalinlangan, walang takot, tanging purong ekspresyon ng dignidad na hindi matatawaran. Simple lang ang galaw, pero puno ng kahulugan, hindi lang pagtanggi sa maruming alok, kundi pang iinsulto sa buong sistema ng kabulukan na kinakatawan niya. Nanatiling kalmado ang mukha ni Ara, nakatingin ng diretso sa harap, tila kakatapos lang gawin ang pinakanormal na bagay sa mundo. Pero para sa opisyal, ang dura ay hindi karaniwang likido. Iyon ay sampal na mas nakakahiya kaysa sa pisikal na suntok. Nanigas siya sandali. Umangat ang kamay na akmang magpupunas, pero nanginginig ang katawan sa galit na hindi makontrol. Sa paligid nila, nagpigil ng hininga ang mga tao. Wala pang naglakas loob na gumawa ng ganoong bagay. Sa wakas ay sumabog ang galit ng opisyal. Sa boses na dumadagundong, tinawag niya ang 5 kasama na kasabwat din sa iligal na checkpoint. Dito kayo lahat, tignan niyo to. Sigaw niya, ang tono ay puno ng galit at hiya na naging puot. Agad na tumakbo palapit ang 5 pang iba. Mabangis ang mukha, agresibo ang kilos. Parang asong ulol na tinawag ng amo. Pinalibutan nila si Ara sa pormasyong half circle, isinara ang lahat ng labasan. Isa sa kanila ay sinipa pa ang gulong ng motor hanggang sa tumagilid habang tumatawa ng mapang-uyam. Sigurado silang sa bilang na 6 laban sa isa, susuko ang babaeng ito sa loob ng ilang segundo. Pero hindi nila alam na ang bilang ay hindi lahat. Hindi nila alam na sa gitna ng bilog na iyon ay nakatayo hindi ang isang biktima, kundi mandaragit na naghihintay ng tamang oras. At kung kailan pakiramdam nila ay pinakamakapangyarihan sila, iyon ang oras na pinakamahina sila. Nakatayo ng dikit-dikit ang 6 na tiwaling pulis sa paligid ni Ara nang may pananakot. Nagkadikit-dikit ang mga balikat nila, bumubuo ng buhay na pader na sadyang ginawa para basagin ang loob. Isa sa kanila ay tumawa ng bastos, ang iba ay dumura sa lupa. Habang ang lider na maisisa pa ng dura sa pisngi ay nakatitig kay Ara nang may matang puno ng paghihiganti. Sino ka sa akala mo? Para maglakas loob na duraan ang otoridad? Bulyaw niya. Nanginginig ang boses niya sa galit na sobrang laki para pigilan. Inakala nilang lilitaw ang takot sa mukha ni Ara, na iiyak siya, magmamakaawa, o kahit papaano ay aatras ng isang hakbang.
Pero ang nakuha lang nila ay katahimikan at pares ng mga matang kalmado, matalim at hindi mabasa. Sa gitna ng bilog na iyon, nakatayo si Ara tulad ng bato sa gitna ng bagyo, tahimik, matibay at hindi natitinag. Nanatili siyang kalmado, hindi nagpapakita ng takot kahit kaunti. Matatag ang paghinga, relaxed ang postura ng katawan pero alerto. Nakalaylay ang mga kamay sa gilid ng katawan ng walang paninigas. Hindi siya nagsasalita. Hindi siya sumusubukang tumakas, hindi rin yumuyuko. Sinuyod ng mata niya ang bawat mukha nila, kinikilala, tinatandaan, tinitimbang. Alam niya kung paano sila gumalaw, paano magsalita, maging kung paano huminga. Hindi sila sundalo, hindi sila mandirigma. Sila ay mga preman lang na nakauniporme na sanay manalo dahil takot ang kalaban. Pero sa araw na ito, hindi takot ang kalaban nila. Sa katunayan, nakaramdam si Ara ng kapanatagan kahit kaunting ginhawa. Ngayon ay ipinakita na nila ang tunay na kulay nila sa harap ng publiko. At ibig sabihin noon, anuman ang mangyari pagkatapos nito, nagsimula ng manalo ang katotohanan. Naghihintay siya hindi dahil sumusuko, kundi dahil alam niyang bawat segundong lumilipas ay naglalapit sa kanila sa sarili nilang pagbagsak. Tumaas ang tensyon. Dalawang opisyal ang lumapit at kinalagkad si Ara sa gitna ng kalsada. Hinawakan nila ang braso niya ng marahas. Ang mga daliri nila ay nakadiin parang bakal na kinakalawang na gustong bumali ng buto. Hindi nanlaban si Ara ng pisikal. Hindi pa. Hinayaan niya ang sarili na hilahin. Dumampi ang paa niya sa mainit na aspalto ng walang paglaban. Tila sumusuko. Pero sa likod ng katahimikan, nagbibilang siya ng hakbang, sumusukat ng distansya, at minamapa ang posisyon ng bawat tao sa paligid niya. Isa sa mga opisyal ang nagtulak sa balikat niya hanggang sa muntik na siyang matumba tapos tumawa ng may kasiyahan, tila kakatapos lang magpaamo ng mabangis na hayop. Leksyon to sayo. Huwag kang magmamatapang sa otoridad, sigaw niya sa malakas na boses, gustong siguraduhin na maririnig ng lahat ng residente. Ang hindi nila namamalayan ay ang bawat kalupitan na ginagawa nila ay nagiging piping saksi na magpaparusa sa kanila balang araw. Samantala, kinalagkad ng iba ang motor ni Ara at naglabas ng lighter at gasolina. Ang sasakyan, simbolo ng kasarinlan ni Ara, ay hinila ng sapilitan sa gitna ng kalsada ng dalawang tao at ibinagsak ng marahas. Isa sa mga opisyal ang naglabas ng bote na may lamang likidong walang kulay mula sa belt bag, ibinuhos ang likido sa upuan at katawan ng motor. Pagkatapos ay naglabas siya ng lighter mula sa bulsa ng pantalon. Habang nakangiti ng mapanlinlang, lumingon siya sa mga kasamahan, tila nag-aalok ng murang libangan. Para makita niya ang kapalit kapag nagmatapang, sabi niya, saka sinindihan ang lighter. Umalab ang maliit na apoy, tapos inihagis sa motor na basa na ng flammable liquid. Sa isang iglap, sumiklab ang apoy, kumalat ng mabilis at lumaki. Napasigaw at umatras ang mga tao, pero walang naglakas loob na pumigil. At sa gitna ng apoy, nakatingin lang si Ara ng tahimik sa labas. Pero sa galit na nagsisimulang mag-alab sa dibdib niya, ang mga residente sa paligid ay nakapanood lang ng may takot. Kahit ang ilan sa kanila ay nagre-record ng pangyayari, nanatili silang nakatayo sa gilid ng kalsada. Naninigas ang katawan, pigil ang hininga, nanlalaki ang mata sa takot at kawalan ng pag-asa. Walang naglakas loob na magsalita, lalo na ang lumapit. Alam nilang ang lumaban ay nangangahulugan ng kapahamakan para sa sarili at pamilya. Pero sa likod ng takot na iyon, mabilis na gumagalaw ang mga daliri nila sa screen ng cellphone, nagre-record, kumukuha ng ebidensya, nag-save. Ang ilan ay nagtago ng cellphone sa likod ng bag o jacket, takot mahuli, pero tuloy sa pagre-record. Maaaring hindi sila maglakas loob na kumilos ngayon, pero ang recording na iyon ay binhi ng katapangan na tutubo balang araw. Sa gitna ng karamihan, isang ina ang mahigpit na yumakap sa anak, isang lolo ang yumuko habang bumubulong ng dasal, at isang binatilyo ang kumagat sa labi hanggang sa dumugo. Pare-pareho ang nararamdaman ng lahat, hiya, galit, pero walang magawa. At sa gitna ng karamihang nakapako, iisang tao lang ang hindi nakaramdam ng takot, si Ara. Nang walang konsensya, patuloy na sinunog ng mga tiwaling pulis ang motor niya sa gitna ng kalsada. Mabilis na kumalat ang apoy. Kumapal ang itim na usok sa mainit na langit ng tanghali. Lumilikha ng madilim na anino sa mga mukha ng mga nagulat. Tumatawa sila,
hindi karaniwang tawa, kundi tawa ng tagumpay na malupit, puno ng kayabangan at kalupitan. Isa sa kanila ay sinipa pa ang gulong ng nasusunog na motor dahilan para magliparan ang mga baga sa ere. Leksyon to sa inyong lahat, sigaw niya sa malakas na boses habang nakatingin sa mga residente ng may matang puno ng banta. Huwag kayong magmamatapang sa otoridad. Kung ayaw niyong matulad dito, ang sinabing iyon ay sinalubong ng katahimikan na isinilang mula sa takot, pero pati na rin sa galit na nagsisimulang maipon. Ang motor ay hindi lang sasakyan. Para sa marami na nakasaksi, naging simbolo ito ng kawalang malay na sinira ng tiwaling kapangyarihan. At sa gitna ng apoy na iyon, sa wakas ay nagdesisyon si Ara. Tama na, oras na para tumigil sa pagiging saksi. Ngayon siya na ang magiging tagapagpatupad ng katarungan. Tumatawa ng may kasiyahan ang mga opisyal, itinuturing ang lahat ng ito bilang aral sa sinumang maglalakas loob na lumaban sa otoridad. Ang tawa nila ay umaalingaw-ngao sa pagitan ng lagablab ng apoy at pagsitsit ng nasusunog na gamit, puno ng huwad na tagumpay na isinilang mula sa kalupitan. Nakatayo sila ng magkakatabi na nakaliyad ang dibdib tila kakatapos lang magpatupad ng batas. Gayong ang ginawa nila ay paglapastangan dito. Isa sa kanila ay nagtaas pa ng kamay parang bayani tila umaasa ng palakpak mula sa karamihan na lalo lang nanigas sa takot. Sigurado silang sa pagsunog ng motor na iyon, nasira na nila ang diwa ni Ara at pati na rin ang diwa ng lahat ng residenteng nakasaksi. Pero nagkamali sila. Ang apoy na sinindihan nila ay hindi lang sumunog ng bakal at tela, kundi sumunog din sa huling hangganan sa pagitan ng pasensya at katarungan. At sa likod ng makapal na usok, hindi umiiyak si Ara. Nakatingin lang siya gamit ang mga matang hindi nakalmado kundi nag-aapoy. Sa wakas ay sumabog ang galit ni Ara. Sinimulan niyang obserbahan ang bawat galaw ng mga opisyal. Ang katawan niyang matagal na tahimik ay tila nagising mula sa mahabang pagkakatulog. Nanigas ang mga kalamnan. Naging malalim at kontrolado ang paghinga. Naningkit ang mga mata parang agila na nakalock sa biktima. Hindi siya sumigaw. Hindi siya nagmura. Gumalaw lang siya. Sa loob ng ilang segundo, nakilala niya ang kahinaan ng bawat isa. Masyadong bilib sa sarili ang leader. Ang nasa kaliwa ay mabagal mag-react, ang nasa kanan ay masyadong agresibo kaya nawawala ng balanse. Hindi niya kailangan ng sandata. Ang katawan mismo niya ang sandata, hinubog ng pagsasanay, disiplina, at karanasan na hindi nakikita ng karaniwang mata. At nang humakbang siya pasulong, hindi nang may bulag na galit, kundi nang may katumpakang militar. Alam ng lahat na may malaking mangyayari. Hindi ito paghihiganti, kundi pagpapatupad ng katarungan na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Sa mabilis at eksaktong galaw, inatake sila ni Ara isa-isa ng walang awa. Mabilis na kumilos ang katawan niya parang kidlat. Sinunggab ng kanang kamay niya ang pulsuhan ng unang opisyal na sumampal sa kanya, pinilipit ito sa likod hanggang sa mapasigaw sa sakit ang lalaki. Bago pa makapag-react ang iba, tumama ang tuhod ni Ara sa sikmura ng pangalawang opisyal dahilan para matupi ito parang papel at bumagsak na nakahandusay. Hindi tumigil ang galaw niya. Tumama ang sidekick sa panga ng ikatlong opisyal. Ang sweep ng paa niya ay nagpabagsak sa ikaapat na opisyal na sumubok bunutin ang batuta. Nangyari ang lahat sa loob ng ilang segundo, mabilis, epektibo, walang labis na drama. Walang sigaw ng tagumpay mula sa bibig ni Ara. Tanging pagsingasing ng kalmado niyang paghinga, kabaligtaran ng sigaw ng sakit sa paligid niya. Hindi siya pumatay, hindi siya nanugat ng permanente. Pero sapat na para mawalan sila ng kakayahang lumaban. Sapat na para ipakita na ang karahasang inaasahan nila noon ay marupok sa harap ng tunay na kasanayan. Sa maikling panahon, ang 6 na tiwaling pulis ay nakahandusay na bugbog sarado sa aspalto. Nagkalat ang mga katawan nila parang sirang manika. May hawak sa tiyan, may hawak sa masakit na panga, habang ang iba ay umuungol habang gumagapang palayo. Ang mga mukha na kanina ay puno ng kayabangan ngayon ay napalitan ng halo ng hiya, takot at hindi paniniwala. Hindi nila maintindihan kung paano sila natalo ng isang dalagang inakala nilang mahina. Ang usok mula sa motor na nagbabaga pa ay humalo sa alikabok ng kalsada. Lumilikha ng manipis na ulap sa paligid ng pangyayari. Tila pati ang kalikasan ay sumaksi sa pagbagsak ng mga mapang-api. At sa gitna ng biglaang katahimikan na sumunod, nakatayo si Ara ng tuwid.
Matatag ang paghinga, medyo magulo ang buhok, pero ang mga mata ay nagniningning sa kalmadong kasiyahan. Hindi dahil nanalo siya, kundi dahil sa wakas ay nagsalita na ang katarungan ng hindi kailangang humingi ng permiso. Ang mga residenteng kanina ay balot ng takot ngayon ay nagsimula ng maghiyawan. Nakasaksi ng pagpapatupad ng katarungan sa harap ng kanilang mga mata. Ang tunog ng palakpakan ay dahan-dahang umalinggaw tapos naging hiyawan na puno ng ginhawa at antig. Isang bata ang sumigaw, "Ang galing mo, ate." Samantala, isang ina ang umiyak ng mahina habang yakap ng mahigpit ang anak. Ilang kabataan ang humakbang pasulong tila gustong tumulong. Ngunit, itinaas ni Ara ang isang maliit na kamay bilang senyas ng katahimikan. Ang simpleng galaw na iyon ay sapat na para patigilin sila. Walang gulo, walang nagwala. Ang naroon lang ay kolektibong ginhawa mula sa mga taong matagal nang namuhay sa anino ng takot. Alam nilang sa araw na ito, hindi lang si Ara ang nanalo, kundi pati na rin ang dignidad nilang matagal nang tinapakan. Ang recording sa cellphone nila ngayon ay hindi na lang basta ebidensya ng kalupitan, kundi saksi ng katapangan. Sa gitna ng hiyawan, nanatiling tahimik si Ara. Hindi siya ngumiti. Hindi yumuko. Dahil para sa kanya, hindi ito palabas. Ito ay tungkulin na natapos na. Isa sa mga opisyal, bago tuluyang himatayin, ay nagtanong kung sino talaga si Ara. Nakahiga siya ng patihaya. Hinahabol ang hininga. Dumadaloy ang dugo sa gilid ng labi. Gamit ang nanlalabong mata, tinitigan niya si Ara ng maihalong takot at pagtataka. "Sino ka ba talaga?" bulong niya. Halos hindi marinig ang boses sa gitna ng ingay ng mga tao. Ang tanong na iyon ay hindi lang dahil sa kuryosidad, kundi pag-amin na nagkamali sila ng pagtataya sa kalaban. Inakala nilang humaharap sila sa karaniwang babae, gayong ang hinarap nila ay bagyo na matagal nang naghihintay ng oras. Ngunit hindi sumagot si Ara. Tinitigan lang niya ito sandali, saka tumalikod at naglakad palayo ng ilang hakbang, tila hindi karapat-dapat sagutin ang tanong. Para sa kanya, ang pagkakakilanlan ay hindi para ipagmayabang. Siya ay kasangkapan lang. Hindi bayani. Sa oras na iyon inilabas ni Ara ang cellphone mula sa bulsa sa loob ng damit, pumindot ng isang numero, saka nagsalita sa kalmadong boses na kabaligtaran ng kaguluhan sa paligid. Hindi nagpaliwanag si Ara kahit kanino. Tumawag agad siya sa atasan at nag-report na tapos na ang misyon. Naglakad siya ng ilang hakbang palayo sa karamihan. Mababa ang boses niya, pero malinaw na narinig sa gitna ng katahimikang biglang bumalot sa lokasyon. Target neutralized. Point according to plan, maikli niyang sabi ng walang emosyon. Tila kakatapos lang niyang gumawa ng karaniwang gawaing administratibo. Sa kabilang linya, ang boses sa telepono ay sumagot lang ng isang salita. "Roger, walang papuri, walang hiyawan, tanging propesyonal na pagkilala sa trabahong natapos na." Ibinalik ni Ara ang cellphone sa bulsa sa katumayo ng tuwid. Tumingin ang mga mata niya sa langit sandali bago muling tinitigan ang mga opisyal na ngayon ay nakahandusay na walang laban. Silang may malay pa na nakarinig sa usapan, dahan-dahang pumasok sa isip nilang malabo dahil sa sakit ang katotohanan. Hindi karaniwang mamamayan ang babaeng ito. Bahagi siya ng isang bagay na higit na mas malaki, bagay na hindi nila dapat hinamon kailanman. Hindi nagtagal, dumating ang grupo ng mga totoong pulis sa lokasyon, sumaludo kay Ara. Tapos inaresto ang mga tiwaling opisyal para iproseso ayon sa batas. Pumasok ang mga patrol car sa area na nakabukas ang asul na ilaw ng walang sirena, tila planado na ang pagdating nila matagal na. Ang mga opisyal na may kumpletong uniforme at opisyal na tsapa ay kumilos ng may mataas na disiplina, agad na inamoy ang 6 na tiwaling pulis na nakahandusay pa rin. Isang mataas na opisyal ang bumaba sa nangungunang sasakyan. Naglakad ng matikas papunta kay Ara saka nagbigay ng perpektong military salute. "Salamat, Scout Ranger," mahina niyang sabi, sapat lang na malakas para marinig ng mga karapat-dapat makaalam. Nagulat ang mga residente. Walang nag-akalang ang babaeng nakatayo sa harap nila ay miyembro ng elite forces. Isinagawa ang paglilitis ng mabilis, pinamunuan ng hukom na hindi nasusuhulan. Gamit ang ebidensyang video ng mga residente at testimonya ni Ara bilang susing saksi, hinatulan ang mga tiwaling pulis ng 5 taong pagkakulong. Tinanggal sa serbisyo ng walang karangalan at pinagmulta ng tig negatibo 50,000 piso.
Sa araw ng pagbaba ng hatol walang hiyawan dahil ang katarungan kapag naipatupad ng tama ay hindi nangangailangan ng palakpak, sapat na ang katahimikan at ginhawa na dahan-dahang dumadaloy sa dibdib ng bawat taong namuhay sa takot. Sa pagtatapos ng kwentong ito, may moral na aral na dapat nating pagnilayan. Ang katarungan ay hindi laging dumarating mula sa lugar na inaasahan natin at ang tunay na katapangan ay madalas na isinisilang mula sa katahimikang puno ng dignidad. Huwag na huwag mamaliitin ang sinuman base lang sa itsura. Dahil sa likod ng kahinahunan ay maaaring nakatago ang lakas na kayang yanigin ang kasamaan. Hanggang sa muli sa susunod na video. Magandang araw sa inyong lahat.